Guys, good morning, good afternoon sa iba't ibang sulok ng mundo at ito'y nagbabalik tayo sa ating pagbablog. And for today's video, gagawa tayo ng ginataang tilapia. So ayan, nahugasan na natin yung isda, nahugasan natin ang tilapia at fresh pa yung tilapia na yon kanina sa palengke. Umaano pa siya, yung tumatalon-talon pa. So bumili tayo ng 40 pesos na pechay. So, 40 pesos lahat yan. 20 pesos yung tali. May kamahalan ang gulay sa ngayon. At may sibuyas tayo dyan. May natitira pang isang green sili at saka red na pulang sili. Yun. Ayan. At sibuyas, bawang at luya. Yan ang ating mga sangkap. Tama ba sangkap? Ayun, yung ricado na gagamitin natin sa ating ginataang tilapia. So, ayan, kumusta naman kayo guys? Kumusta ang araw ninyo? Kumusta ang trabaho? At yun, balik ulit tayo sa ating pagbabalita. So, yan, may konting information tayo tungkol doon sa naganap na impeachment. Hindi naman totally siya impeachment pa. So, na-endorse na siya, diba, sa Senate, yung kay Sara Duterte. So, yun nga, na-archive na siya due to some certain lapses na nakita ng Supreme Court. At yun ang binasehan din ng mga senators, ang pag-decide nila not to continue sa tawag nito, yung impeachment dahil nga sa desisyon ng Supreme Court. Ayun, balik ulit tayo sa ating paksiw. Ayun, sorry, paksiw tilapiyang may gata pala. So, pinaksiw ko muna siya actually. So, nilagyan ko siya ng luya. Yun na, hinulog ko na din yung sili at ang yung green na sili at saka yung yung luya. And then, lagyan din natin ng asin. Konting asin lang para hindi masyadong maalat at may konting suka. Then after, lagyan din ng tubig. At yun, pinakuluan ko lang siya para at least matanggal na yung lansa bago natin lagyan ng gata. Ayun nga lang guys, medyo nalungkot ako kasi yung gata na nabili ko, kasi gusto ko sana fresh na gata ang gagamitin ko. At yun ang nangyari, naiwan ko siya ata sa jeep, sa pinagsakyan ko, or di kaya sa nagpapadyak pa kasi ako pag uwi. At yun, buti na lang mayroon kaming naka-imbak na na gata na nabili sa grocery. At yan, nilagyan din natin ng tubig, suka, kasi papaksiw muna natin bago lagyan natin ng gata at saka yung gulay. At pakukuluan muna natin at pagluto na siya, saka natin ihuhulog, ihahalo naman ang gata. Ayun, at kumusta naman kayo? Medyo mainit ngayon ang panahon dito sa atin sa Pilipinas. Yung mga nasa ibang bansang nanonood sa vlog ko. Konting update lang. At katatapos lang din natin sa work. Laban lang tayo. Kaysa sa walang trabaho, at walang kita. Hindi madali mag-work, pero yan, kailangan. So, laban-laban lang, panggabi tayo. So, yan, puyat na bayani. Sabi pa nga nila. So, ayan guys, kunting knowledge lang regarding sa ating government system, no? So, mayroon tayong tinatawag na tatlong stage or three branches ng government. So, aside from the government which mandated by the president, so mayroon tayong Supreme Court, syempre yung mga hukom at saka yung pinaka Chief Justice, siya yung pinaka-head sa Supreme Court. And then sa Senate naman, syempre may Senate President tayo, tapos mga senators. And then pinaka-lowest legislative is yung Congress. So ano yung mga ginagawa nila? Actually, ang talagang ng rule ng ating mga congressman, same din sa senators, is gumawa ng batas. Pero sa ngayon kasi iba na rin yung more on nag-aano na rin sila sa politics, nag-entertain, yung mga hindi, aside from Sara Duterte, may mga din issue din before yung regarding sa impeachment.
So, parang feeling din natin hahaluan na ng politika. Pero ganun talaga. It's part of the politics talaga din yung ano natin government. So, it's part of the kumbaga sa ating norms na ating buhay, yung mga nasa government. So, ayun, at yung mga Congress, ang ginagawa nila is gumawa ng batas talaga. Yun talagang, ang tawag ito, mga congressman, congresswoman, yun talaga yung ano nila, parte nila. At the same also sa senator. So, ang for approval na lang yun sa president. Although, sa ngayon, hindi lang gumawa ng batas, ang nakikita natin, aside may mga politics, ano din sila, yung mga mithiin nila sa susunod na mga eleksyon. So, gumagawa din sila ng mga ibang klaseng mapagtutuunan ng pansin ng mamamayan na regarding sa aside from making laws. So, minsan nagiging issue pa sila, ano. Pero ayun guys, yan na nga, hinulog na natin ang ating gata. Balik ulit tayo sa ating niluluto. At yan, medyo konti na lang yung sabaw, ihulog na natin yung gata. Then after nyan, okay na yan. At ihulog na rin natin ang ating pechay. Then okay na yan, goods na yan. At makikita nyo, meron din tayong pa-clip dito na kumakain ako. So ayan guys, konting update lang muna tayo kasi medyo busy-busyhan na naman tayo. Pero syempre, gumagawa pa rin tayo ng way na magkaroon tayo ng konting upload. And thank you so much for supporting us. Ayun lang, at sana mas okay na yung panahon at malapit-lapit na din ang mga beer months. Ano na ngayon? August. So, barating na ang September. After September, October, November, December. Dati yung bata pa tayo, hinihintay natin yun ang December kasi lalo na sa probinsya, doon tayo nagkakaroon ng mga regalo sa ating mga magulang, aside from magulang, lola mo, lolo mo, mga auntie mo, yun. May pera ka kasi nagbibigay sila. 20 lang dati, masaya na tayo yung 20 na galing sa bangko na medyo may ano pa, amoy papel pa. Ayun, tapos ang nakakatuwa pa yun nung mga bata-bata pa tayo, pupunta tayo sa mga bahay-bahay, kakanta tayo. Sa ngayon hindi na masyado, pero mayroon pa rin naman kahit papaano. Pero sobrang hindi mapapantayan yung experience ng pagiging childhood natin. Yung magpapatintero ka ng gabi. Sobrang masaya talaga nung mga panahon na yun, ano? Simple lang, pero fulfillment na. Di tulad ngayon, more on gadgets na talaga, no? Tas dagdagan pa yung mga online games na yan. Aside from online games, may mga ano pa, no? Yung pustahan sa online games, may mga nasisirang buhay. Totoo yan. Meron nga akong kakilala, kakakwento lang niya kanina. Yung kapatid niya actually, yun, papakamatay na kasi meron 100,000 na dispalko niya na dapat panggawa ng mga items na binebenta nila, nalulong sa scatter. At yun na nga ang nakausap niya, gusto na magpakamatay, tumawag yung asawa. So yun guys, kung maaaring iwasan talaga natin kaya walang yayaman talaga na sa bungero or ano pa man yung mga sugal na yan. Although minsan chamba-chamba lang talaga ang manalo dyan, pero most of the time is talo tayo at hindi natin namamalayan malaki na pala ang pera na nawawala sa atin. Aside from that na nakakasira sa sarili mo mismo, no? Yung pagsusugal, lalo na pag may pamilya ka, paano na yung pamilya mo, di ba? So, dapat iisipin natin talaga lagi, lalong-lalo na yung pumasok dyan sa sugal na yan, na may pamilya ka, hindi lang ikaw ang masisira, yung kinabukasan mo, aside from doon, is yung pamilya mo, lalo na pag may anak ka. So, hindi siya talaga nakakatulong sa ating kaunlaran, kumbaga yung progress natin bilang isang tao. So, iba pa rin yung pinaghirapan mo talaga, yung kinikita mo. At syempre, matututo din tayo sa unti-unti kung paano din itawid natin kahit konti lang yan. Ang importante, may kita tayo.
Ayun guys, ayun. At okay, so punta naman tayo sa learning time. Okay, may learning time tayo today. Aside sa nagluluto tayo, meron tayong ibibigay na konting kaalaman sa atin. So, sa mga aking mga nanunood, syempre may education ano rin tayo. Kahit mga konti-konti lang yan, malaking bagay yan kung natututo tayo unti-unti, lalong-lalo na sa loob ng ating bansa. So, ayan guys, mayroon tayong Philippine Judicial Hierarchy. So, ano yon? So, mayroon tayong Supreme Court, mayroon tayong Court of Appeals, Regional Trial Court, Municipal Trial Court, Specialized Courts, and Sharia Court, and then Sandigan Bayan. So, siguro mga kilala nyo naman yung iba dito, no? Like Sandigan Bayan. Dito yan banda sa atin, sa Manila, dito banda sa Quezon City. So, ano yung most focuses nila regarding sa trials? So, more on, nagpo-focus sila sa exclusively on investigating charges of judicial corruption. So, more on government officials ang nililitis dyan sa Sandigan Bayan. Mayroon din tayong Sharia Court. Ito naman yung from mga Muslims naman to. Kumbaga mayroon silang special court regarding dyan. So, it was been established in the Southern Philippines. These courts handled family and contractual relations. So, regarding sa family matters, contractual relations, sinasabi yung mga, siguro yung mga kanunuan, kung ano yung mga, may mga, ano sila, differences. So, mayroon din tayong ganun na pero ang kinikilala talaga natin is yung sa legal basis na is yung mga, like example, Municipal Trial Court. So, diyan nag-uumpisa yung yung Municipal Trial Court actually, mayroon pa rin tayo bago ka mapunta sa Municipal Trial Court. Dumadaan muna yan sa barangay. 'Di ba? Meron tayong sa barangay, lupon ng tagapamahala. So, doon yun mag-uumpisa. Pag hindi na nagkayos talaga, yun, pupunta na sa Municipal Trial Court. May endorsement diyan, kumbaga mayroon silang endorsement pa rin dyan bago mapunta sa Municipal Trial Court. Bakit mayroon tayong paglilitis muna sa barangay? Kasi may mga simple lang naman na matters or mga issues na po pwedeng i-handle dito sa pinakamababang kapulungan. So, ngayon pa nga lang, hindi nakatatakal kasi kulang din tayo ng mga attorneys, yung justices, so kulang tayo ng, tawag nito, yung mga branches na yan na naglilitis. So, kung maaari, malitis pa lang dito sa mababa, ginagawa na natin yan para hindi na umabot pa sa pinakataas-taasan. So, ang pinakano na dyan is Municipal Trial Court. Then, after nyan, yung pinaka-wide range naman, sa kapulungan or by city, after city, tawag ito yung pinaka-province na talaga. So, mayroon naman tayong tinatawag na Regional Trial Court. So, doon pa lang, mayroon na yung paglilitis regarding sa it's a primary trial courts in the Philippines with general jurisdiction to hear a wide range of civil and criminal cases. So, doon talaga nililitis na yan sa Regional Trial Court. Tapos, kung may appeal naman ang nakasuhan at nasentensyahan, umaabot naman yan sa Court of Appeals. So, madaming stages. And then, pag hindi pa rin nasusolve sa Court of Appeals, below the Supreme Court, it handles appeals from lower court na yun, sila yung specialize sa mga cases. Doon na parang nililitis ulit, parang binubusisi ulit yung mga cases. Ayan guys, at pag hindi pa din yan, ang pinakano na talaga is Supreme Court, pero hindi na to totally, lalo na pag mga walang pera, hindi na yan masyadong maabot sa Supreme Court. Dito pa lang yan sa Municipal Trial Court, okay na yan.
At yun, at matatapos na ang ating video. Thank you so much for watching at sana nag-enjoy kayo. Hindi pa tayo masyadong prepare sa ating binibigay na information kasi kumbaga it's my own knowledge lang talaga yan. Kumbaga stock knowledge lang, pagpasensyahan nyo na. But in due time, pag may time ako, bago ko ibigay sa inyo para mas malinaw yung pag-i-explain, bigyan natin yan ng time. So, ayan, sa susunod mga video, sana mayroon din tayong educational information aside sa pagluluto. And, ano pa ba? Pwede din mag-travel din tayo kung may time tayo. Sa ngayon kasi nagtatrabaho at mayroon din akong pag ginagawa na isang responsibilities na syempre para sa ekonomiya na din. Sabi ko pang hindi ko pa pwede i-reveal hanggat hindi ko pa siya totally nagagawa. Medyo matagal-tagal pa nga yun. At yan, na-enjoy na natin ang ating ginataang tilapia. Okay, so thank you so much for watching. At si Tin, busy din siya sa pag-aalaga ng pamangkin niya. Kaya ako lang muna ang nagbablog. At pag may time naman siya naman yung mag-upload. Alright, thank you and have a good day. God bless to all. Thank you. Please don't forget to subscribe our channel. Bye for now.